Pinaplansya na ng Kamara ang preparasyon sa gaganaping State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. May pondo na rin daw sa 20 million pesos o na 20 million pesos para sa pagkain ng mga bisita at security personnel. Magbabalita si Marian Enriquez. Tuloy-tuloy ang preparasyon para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit 2,000 panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. 20 million pesos daw ang inilaang pondo para sa pagkain ng mga bisita at mga personnel. Kasama na raw dyan ang almusal, halian, hapunan, pati na rin merienda. Hindi po masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. Yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right. Gaya noong nakaraang taon, bawal uli ang mga statement attire o yung mga kasuotang may kasamang mensaheng politikal. Ang mga hindi susunod, hindi papapasukin hanggat hindi nakapagpapalit. If you want to protest, there are some areas. This is not the place and the time to express. Tuwing SONA, imbitado ang mga dating presidente, vice-presidente, Senate President at House Speaker. Pero ang mga dating VP na sina Leni Robredo at Jejomar Binay hindi raw dadalo. Wala pa namang sagot kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. We are still waiting, for confirmation from the Vice President, but we heard word that the office will confirm today whether the Vice President is attending or not. So we will just make an announcement on this as soon as we get confirmation from the office of the Vice President. Nasa 47 ambasador naman mula sa iba't ibang bansa ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. Kabilang na si Chinese Ambassador Wang Xilian. Wala pang utos kung required na bang kantahin ng bagong Pilipinas hymn at i-recite ang pledge sa darating na SONA. Ang Radio Television Malacanang o RTVM pa rin ang magdidirect. Isasagawa ang final walkthrough at ang huling pagpupulong ng Interagency Committee sa susunod na Lunes, July 15. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang renovation sa North at South Lobby ng Kamara. Inaasahang matatapos ito sa July 18. At simula July 19, ila-lockdown na ang buong batasang pambansa para matiyak ang seguridad sa magiging ulat ng Pangulo sa July 22. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.